Si Miss Abigail 623 may tanong po siya tungkol sa immune-mediated thrombocytopenia or IMT ng kanyang poodle. Sabi niya, hello po, badly need help. Ano po pwedeng gawin kapag may immune-mediated thrombocytopenia ang poodle namin? Okay, ito, for your information guys, ang immune-mediated thrombocytopenia, ang ibig po sabihin yan, yung thrombocytopenia, mababa ang platelets. Ibig sabihin naman ng immune-mediated, kaya mababa yung platelets niya, nilalabanan ng mismong immune system ng aso niya yung mismong platelets niya. Kaya bumababa po ito. So it is an autoimmune condition, an autoimmune disease. So kapag ka ang veterinarian po ninyo ay nag-diagnose nga po na may IMT yung poodle po ninyo, ay siya po ang magbibigay ng proper treatment na course na pwede ninyong ibigay doon sa aso po ninyo. It might mean na kakailanganin ninyong bigyan ng mga corticosteroids, ng immunosuppressants para hindi maging sobrang reactive ng immune system ng aso ninyo. Pwede rin po magbigay pa ng iba pang mga treatments or drugs para po yung immune response ng aso niyo ay mabawasan. Maybe some vets will also require you to have blood transfusion para sa aso ninyo and others, no? And of course, para malabanan ng aso niyo, dapat healthy siya. I would really recommend na ang papakain nyo sa aso ninyo ay SDN42, the best dog food in the multiverse, para may panlaban yung katawan niya and para mas mabilis siya makaka-recover during treatment and after treatment. Okay, so yung mga breeds na predisposed sa IMT, including nga po mga poodles, included din ang German Shepherds, Labrador Retriever, Shetland Sheepdogs, and mga Cocker Spaniels. Ilan yan sa mga breeds na mas likely sila magkaroon ng immune-mediated thrombocytopenia. Okay, so meron po siyang genetic factor. Kaya kung yung aso po ninyo ay nagkaroon na ng ganito or na-diagnose na meron siyang IMT, do not use these dogs for breeding anymore kasi papasa po niya yan sa mga next generations. Kawawa naman po yung mga puppies and yung magiging owners ng mga puppies na may IMT. Kaya maraming mga tao ngayon na they prefer crossbreeds or hybrids or mga aspins na alagaan nila. Kaya sa mga purebreds, kasi mga purebreds, ang lapot na ng dugo nila, yung genetic variance mahina na, kaya marami silang mga iba-ibang mga problema na naipapasa sa mga next generations ng breedings nila. So, if you want your dog to be better, quicker, ay ilayo nyo siya sa mga stressful situations. Ayun nga, SDN42 nga ipakain ninyo and just follow your veterinarian's advice kung ano man yung mga treatment, mga follow-ups na kailangan nyo pong gawin nyo na lang po kasi po, this is a disease na pwede naman pong totally maging mapunta sa remission, ibig sabihin hindi na siya babalik, pwede rin matreat yan, or pwede rin po na lumalayan or babalik din yung problem ng IMT. Depende po dun sa condition mismo ng aso ninyo, sa overall health niya, at saka sa treatment regimen na ibibigay sa kanya. Kaya sana po gumaling pa yung aso niyo, Ma'am Abigail 623, at balitaan niyo po sana kami sa magiging condition ninyo, nung aso ninyo, at saka kung ano yung magiging decision ninyo kung anong gagawin ninyong treatment. Sana po mabalitaan po namin sa inyo sa mga comment sa baba para yung mga iba rin na concerned sa case ng aso ninyo, malaman din nila kung ano po yung ginawa ninyo at kung ano pong magiging resulta sa aso nyo. We're hoping for the best. Thank you po sa tanong po ninyo, Ma'am Abigail 623. Mabuhay po kayong lahat.